Sino? Hindi ko po alam eh. Matanganan mo ito. Ramon! Ay, Ramon! Fidel. Basta na ako kayo. Butit, natandaan mo ang papunta rito. Paano po? Abay, ang liit pa niya. Nakakorto pa yata nung umalis dito. Ito si Tikboy. Ay, yung pinaampo sa akin ng mga magulang nung bago mamatay. Siya ang katulong ko rito. Siya ba ang bagong asawa mo? Hindi o. Mildred, si Fidel. Kamusta ka, Sinamahan Mildred? ko lang siya kasi sa tingin ko kailangan niya magbakasyon eh. Abay, kung ang hinahanap nyo ay lugar na matahimik, talagang maiibigan nyo rito. Kaya lang hindi pwedeng matatakotin kayo, lalo ikaw. Bakit ho? At sabi ng mataga rito, kung ano raw lumilitaw. Sige, tayo sa loob. Mauna ka na. Kunin ko lang yung mga bagahe. Sige. Ay, salamat po. Matihadong nauhaw kayo sa biyahe. Salamat po. Fidel, sino po yung babaeng nakita ko sa labas? Ramon ah. Sinong babae? Tayo lang ang narito nung dumating kayo. Baka nagpakita sa inyo yung diwata. Diwata? Anong diwata yun? Naku, yun yung sinasabi ng mga taong nakikita nila paminsan-minsan. Ako, nakakatakot mo yata yun. Guni-guni lang yan. Hindi totoo yun. Oh, kung hindi kayo magtatabi sa kama, mamili na kayo ng mga kwarto nyo. Samahan mo naman si Mildred sa taas. Sige ho. Dali mo yung soft drink. Guni-guni lang daw. Ay. Diwata. Ang kulit mo naman, Boy. Kagabot ko pa sinasabi sa'yo. Napakabata mo pa para sa mga diwa-diwata. Sige na, ngayon lang. Gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. Yung sabi kong gawin mo pagkagising mo. Ha? Ano yung pinagagawa ko sa'yo? Sandali lang, Lolo. Nakalimutan mo na yung pinagagawa ko sa'yo, ha? Sabi ko sa'yo, linisin mo yung ilalim ng puno ng mangga. Bakit? Ako'y nawawalan na ako ng pasensya sa'yo, ha? Masyado ka na pasado, ha? Ano na naman Gusto yan? mong sinturonin kita. Laka na. Kasi lolo lang yun tsaka si Tikboy. Ano na napanaginipan mo? Okay ka lang? Sabihin mo dyan kay Ramon, pasensya na siya sa nangyari kagabi. Talagang makulit yung si Tikboy ko. Paano naman ho kay Ramon? Ang problema sa kanya, parati siyang nananaginip ng kung ano-anong masama. Hindi siguro nagdadasal bago matulog. Bakit? Kailangan po ba magdasal? Siyempre naman. Tama ako sa tanda kong ito wala pang nangyayari sa akin. Samantalang yung iba, kung ano-ano ang nararanasan. Tulad ng ano? Ay, nakakakita ng mga multo o diwata. May sinasabi silang diwatang nakikita dito sa lugar na ito. Yung diwata bang yan mas maganda pa sa akin. Paano ko masasabi? Sabi ko, hindi ko pa nakikita. Ganon. At lumalabas lang daw yon para magpakita sa mga lalaking guwapo at bata-bata pa. Gaya ng taghanga mo. Paano kaya kung gwapo nga, bata, pero byudo? Ay, walang pakialam yung diwata. Kung ang lalaki binata,
may asawa o byudo. Basta't ang kailangan, makisig at bata-bata pa. Kaya, sabihin mo mag-ingat, yung iyong tagahanga. Mahal ng diwata ang mga ibon. Kaya pag binaril mo yon, magagalit yun. Bakit, Tikboy? Oh, naniniwala ka ba sa diwata? Oh, siyempre. Guni-guni lang yun. Nakikita mo yung ibon na yun? Yan ang diwata at tatamaan ko yan. Dito ka. Hindi tinamaan. Habulin mo, sige. Habulin mo. Jocelyn? Jocelyn? Jocelyn! Jocelyn! Jocelyn? Ano yung Kuya Ramon? Wala. Tiyak na tiyak ako si Jocelyn ang nakita ko. Look, hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Siya yun. Baka kamukha lang niya. My God, Ramon. 5 taon na siyang patay. Tapos hanggang ngayon nakikita mo pa rin siya. Iba na yata yan. Tanda mo to sasabihin ko sa'yo, ha? No amount of therapy or medication can help you. At kahit ako, kahit anong tulong gawin ko sa'yo, baliwala kung hindi mo tutulungan sarili mo. Tignan mo, nandito ka para mag-relax. Pero anong ginagawa mo sa sarili mo? Tignan mo tayo. Ba't tayo ganito? Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Sabi niya, unti-unti nang natutupad ang kanilang pangarap. Bumili sila ng bahay. Ang pugad ng kanilang pangarap. Ang kanilang pag-ibig. Kaya lang nasunog yan kasama si Jocelyn. Simula nun, nasira na siya. Simula nun, nabuhay na siya sa nakaraan. Ako, parati ako nandito. Ako ang parati niyang kasama. Parati siya sa akin umiiyak. Sabi nga ng mga kaibigan ko, maggaga ko daw. Pero, ano kaya magagawa ko? Noon pa man ay mahal ko na siya. Ginawa ko lahat. Pinilit kong kalimutan siya, pero... hindi ko makaya.
Pero umaasa talaga ako. Umaasa ako na isang araw ay makakalimutan din niya si Jocelyn. Naunawaan kita, Ineng. Jocelyn! Jocelyn! Kuya Ramon! Sino ba hinihintay natin dito? Nandun yung mga ibon. Alika, tuturo ko sa'yo. Wala tayong inaantay. Sige. Sunod lang ako. Kung may makita ka, tawagin mo ako. Sige, tatawagin kita, ha? Okay. Jocelyn? Aray! Jocelyn? Hindi Jocelyn ang pangalan ko. Catalina. Nasaktan ka ba? Wala nga naman ito, Ramon. Salamat. Bakit mo alam yung pangalan ko? Pinagtanong ko. Kanino eh? Wala naman nakakilala sa akin dito. Yun ang akala mo. Hindi ko maintindihan eh. Eh bakit naman kailangan pag-isipan ng mga bagay-bagay na yan? Nakakabago lang ng panahon. Gusto kita makilala eh. Ayaw mo pa? Tara dun tayo. Halika! Dito tayo. Alam mo, saludo ako sa'yo. Marami kang hilig eh. Mahilig ka mga bayo, mahilig ka mamamarel, at mahilig ka rin sa musika. Karaniwan lalaki, mahilig ka uminom. Teka, paano mo nalamang mahilig ako sa musika? Alam ko, Paano nga? kutob ko lang. Kasi marami din akong kutob na kakatotoo eh. Ang galing mo naman. Pero biro, siguro dahil mahilig din ako sa musika, kaya ko kilalanin ng isang tao na mahilig din sa musika. Gusto makita yung bahay ko? Oh, sige. Tara. Dito tayo. Ito ang bahay ko.
Bahay ko ito. Ito ang bahay ko. Jocelyn? Jocelyn, ikaw nga. Hindi ako si Jocelyn. Catalina ang pangalan ko. Catalina! Catalina, sandali! Catalina! Pasensya ka na. Hindi ko rin maintindihan. Kamukhang-kamukha ka na aking asawa. Dito, itong bahay na ito, ang silid. Parehong-pareho ng bahay naming nasunog. Meron kamukha ang lahat ng bagay sa mundo. Maaring hindi sa panahon ko. O sa panahon mo. O sa panahon ng ibang tao. Huwag ka na magagalit. Hindi ko naman sinasadya eh. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Pwede. Kung nanaisip mo. Pwede ba din kitang dalawin dito? Ituring mo sa iyong bahay nito. At lahat ng mga bagay na ito. Maaari din ba kitang tawagin, Jocelyn? Yan ang wag na wag mo gagawin. Sarili kong aking pagkatao. Kaibiganin mo ako bilang ako. Hindi bilang isang ala-ala na mahalaga sa'yo. Kuya Ramon! Kuya Ramon! Kuya Ramon! Ha? Ba't ka nga natutulog? Hanap ng hanap tayo si Lolo Fidel at si Ma'am Mildred. Tapos, diyan ka lang pala natutulog. Jocelyn? Ano? Lolo! Ano ba naman nangyari sa'yo, anak? At kung araw ka nawala, hindi ka man lang nagsabi. Saan ka nagsuot? Kaya na, uwi na tayo at nag-aalala sa'yo si Mildred. Yan na, Kuya Ramon. Yan na. Bakit ba? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Nakakaya na kita, Tata Fidel, ah. Ngayon ako pa nakakahiya. Ako na nga itong nakakatawa dito nang hintay sa'yo. 3 araw kitang hinintay, ah. Saan ka ba nagpunta? Ano bang gusto mong palabasin? Dinala mo ako dito tapos ano? Ha? Magsalita ka nga? Ano ba tayo mo magsalita? Ano bang gusto mo, ha? Gusto mo ba tumigil ako? Gusto mo ba makonsensya ako? Gusto mo ba intindihin kita? Baramon, 5 taon na kita iniintindi. Nagsasawa na ako sa'yo. Karapatan naman palang galit sa'yo si Mildred. Sugat na namang 3 araw mo hindi sinipot. Ano ba naman akala mo sa amin dito, mga tao-tauhan? Wala tuloy ng mga tao rito sa bayan eh. Kinuha ka na ng diwata. Siguro nga, hindi na ako diwata. Puro kabaliwan lang yan sinasabi nila, eh. Anong kabaliwan? Ang talagang kabaliwan, Ramon. Kaya ang ginagawa mo. Nananatili ka pa rin sa nakaraan. Ramon, 5 taon nang namatay ang asawa mo, ha?
Bakit hindi mo siya bayaan? Magpahinga. Sinisermonan niyo ba ako? Bakit naman hindi? Eh, bata ka pa eh. Kasi wala na ako ng lola mo. Eh, parang nakitang tunay na anak ka. Di ba? Siguro kung ano-ano sinabi sa inyo ni Mildred. Kaya awang-awa kayo sa kanya. Eh, noong daw nangangailangan ka ng dadamay sa'yo, siya ang palagi mong pinupuntahan at pinakausap. Kahit anong oras na araw o gabi. Yun nga ang mahirap eh. Pagkatapos niya akong damayan, sinisingil niya naman ako. Hindi, Ramon. Mahal na mahal ka ni Mildred. Buti na lang, tayong nakakuha ng bahay na yan. Mula nung mabili natin yan, sunod-sunod na yung swerteng dumating sa buhay natin. Oo nga. Malapit na makompleto lahat ng mga gamit natin. May kulang pa. Ano? Mga bata. Mga bata magtatakbo dyan, mag-iingay. Sana magkaroon na tayo ng baby this year. At sunod-sunod bawat taon. Ikaw naman. Biro lang. Mahal na mahal kita, Joyce. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Minsan, ayoko umising. Natatakot ako. Baka panaginip lang ito. Eh, totoo ang lahat ng ito. Ikaw at ako ang magiging mga anak natin. Masaya tayong mabubuhay sa bahay na yan. Kanina pa kita inaantay. Alalang-alala ako sa'yo. Hindi ka nasasabik sa akin. Makita ako. Catalina, nais ko sana magpasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Pero kailangan ko nang sabihin sa'yo na Pag-usapan na natin na naman yan. hindi na maganda ang usap-usapan tungkol sa atin. Alam na ni Justina. Ang asawa mo na naman. Hindi naman kita inagaw sa kanya eh. Catalina, pareho nating alam na malaking kamalian ang ginagawa natin sa mata ng tao at sa mata ng Diyos.
At kahit wala akong pananagutan, kahit wala akong asawa, hindi pa rin tayo magkabagay. Mayaman ka. Isa lamang ako magbubukid. So, anong gusto mo mangyari sa atin? Kalimutan na lang lahat ng nangyari sa atin? Inaasa mo ako, Ramon. Sinabi mo sa akin na mahal mo ko. Catalina. Nalulungkot ko. Ialay mo na lamang pag-ibig mo sa karapat-dapat na lalaking para sa'yo. Hindi kita maaaring maiwan, Ramon. Magpakailanman. Hanggat sa katapusan ng panahon. Ganito din ang bahay namin. Malaki ang hardin sa labas at puro antigo ang gamit. At pagpasok mo, una mong mapapansin ang piano. Ramon? Ma. Ramon. Tama na yan. Ramon, ano bang problema mo? Ha? Nung namatay si Jocelyn, nakala ko maangkin na kita. Tapos ngayon mukhang sa isang diwata pa ako makikihati. Ramon, tingnan mo ako. Humihinga ako. Buhay ako. Nandito ako nagmamahal sa'yo. Ano ba? Ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo ko? Ramon, sabihin mo lang sa akin. Kakayanin ko. Mahirap palang kalaban ng isang alaala. Agang lumabas ni Mildred at parang sama-sama ng loob. Ano ba nangyayari sa inyo, Ramon? Ganun ho talaga yon. Mas mabuti na rin pong paminsan-minsan nagkakaiwalay kami. Tata Fidel, matanong ko nga ho kayo. Ano ba yung storya tungkol doon sa diwata na kinikwento ninyo? Nako. Bata pa ako may naririnig na ako.
tungkol dun sa anak ng pinakamayaman sa bayang ito. Pero nung panahon pa ng mga Amerikano nangyari yun, nung mga 1930, napaibig daw yung dalagang yun sa isang karaniwang taga-bukid. O sige, lahat kayo magsipilang harap. Bilis, bilis! Bilang kayo, bilis! Bilis! Babae dito! Lahat ng tatawagin ko, magtatrabaho sa asyenda. Duque, Opo! Dito kayo! Bilis! Bilis! Samuel ko. De La Cruz, O, bilis! Lagros! Bilis! Dito kayo! Bigting. Sebastian, O, bilis! Mengan. Piscano, Bilis! Dito! Santa Ana. Ricardo, O, bilis! Rivera. Ikaw, malakas ka. May iwan ka dyan. Lakad, bilis. Bilisan nyo. Sinabing bilisan nyo eh. Lakad, bilis. Tagal. Ramon. Halika. Meron akong papakita sa'yo. Tingnan mo to. Ito ang magiging tanda ng ating pagmamahalan. Catalina, nag-aalala ako eh. Naghihinala na ang mga tao na kaya ako hindi na sasama sa pagpupulista ay nang dahil sa'yo. Di ba nararapat na tulungan ng isang tao na mahal mo? Pero Catalina, Ang tanging ligaya ko ay mabigyan ka ng ginhawa. Kahit ano man sabihin nila. Mahal kita, Ramon. Mahal na mahal kita. Malalim na ang gabi At di ka pang tutulog. Baka makasama sa'yo. Alam mo naman maselan ka magbuntis
Tinay, hindi ko naman kasalanan kundi ako natawag na magpulista eh. Ayaw mo ba nun? Nakalibre ako. Kundi ako nakalibre, sino mag-aasikaso sa bukid? Sa tayo kukuha na yung kabubuhay natin, kung ganun. Malulubog tayo sa utang. Nangungutang ka rin. Sisingilin ka rin nagpapautang sa'yo balang araw. Inay, kusang loob ng anak ni Don Villamor ang ginagawa niya para sa akin. Dahil may pag-ibig siya sa'yo, Ang mahalaga'y wala akong pag-ibig para sa kanya. pagkatapos ng ginagawa niya para sa'yo, paano mo siya tatapatin? Alam niyang may asawa akong tao, Tinay. Bakit? Minamahalaga pa ba yun? Tingnan mo nga ang ginagawa niya. Sinusuhulan niya ang mga opisyal para sa'yo. Pero ikaw ang binibili niya. Tandaan mo, Ramon. Ang mga binibili, bagay man o tao, nagiging pag-aari ng mga bumibili. Mahal din kita, Catalina. Mamamatay ako kung wala ka sa akin. Sinvergüenza! Catalina! Ilang beses ko na sinabi sa'yo na layuan mo ang lalaking yan. Pero Papa... Wail, hindi lamang siya isang hamak na magbubukid. Siya isang isang lalaking may asawa. Ikaw, lalaki. Aliga! Ikaw, lalaki. Lumayo ka sa aming lupain. Ngayon din, layo! Layo! Ramon! Yan babae! Dalhin niyo ito! Dalhin ang babae niya dito sa puno! Ramon! Mahal kita! Catalina! Isa kang anak na walang utang na loob! Wala kang pagmamahal sa iyong mga magulang! Wala kang konsyensya! Wala kang hiya! Hindi mo kami mahal! Kami ang mga magulang mo! Kanina kita pa iniintay. Babalik na ako sa mga inay. Si Catalina na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin? Sinungaling. Alam ko nakikipagkita ka pa sa kanya. Pinag-uusapan na tayo ng buong bahayan, ha? Tagal na ako nagtitiis, alang-alang sa ating magiging anak.
hindi ako kumikibo kahit na alam ko pa nakatalikod ako, pinagtatawanan ako ng mga tao. Aalis ako. Alam, gusto ko ibalik sa sarili ko na natitira at respeto para sa akin. Tinay. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Tinay, higit kailanman, ngayon ko kailangan ng pagtitiwala mo. Kailangan ko labanan ng tuksong nakaharap sa akin. Ano nalalaman mo sa pagmamahal at pagtitiwala? Hinayaan mo bilhin ni Catalina ang pagkalalaki mo. Pati na yung pagkatao ko. Wala kang kwentang lalaki. Wala kang kwentang tao. Tinay. Tinay! Amo, Marcos! Prestado ka! Abuli! Bilis! Sige! Sa kasamaang palad, ang napatay nila ay yung asawa ni Ramon. Pero nung kasunod na gabi, nakipagkitang muli si Catalina sa dugo-duguan ng kanyang kalaguyo. Hayaan mo na ako. Marami na tayong nasaktan. Wag. Wag. Huwag mo akong iwanan. Huwag mo akong iwanan, Ramon. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya kag wala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sinusumpa ko. Hahanapin kita. Kahit sa anuman panahon, hahanapin kita, hindi ako titigil. Mahal na mahal kita. Tapos di na nagtagal, eh nakakita na rito ng palakad-lakad na diwata. Ano ba? Iniisip pa lang kita ngayon. Kinakabahan ako na baka hindi ka na bumalik. Hindi ako naniniwala na ikaw ang diwata. Ayokong isipin na ikaw ang diwata. Ayoko. Ayoko.
Mildred, butit. Sumating ka. Oh, ano? Huwag ka na mag-iiyak, Mildred. Kailangan mag-isip tayo at iharap natin ng solusyon ang problema natin. Kaya kita pinatawag, Iha, sa Maynila at nang matulungan mo ako. Lolo, 2 linggo na ho siyang nawawala. Sa tingin ko may masamang nangyari sa kanya. Ang kutob ko nga, kinuha siya ng diwata. Lolo naman, hindi ako naniniwala sa diwata eh. Mildred, totoo yung diwata, multo lang. Tao kang buhay na buhay. At alam kong matindi ang pag-ibig mo kay Ramon. At alam ko na ang pinakamalakas na panlaban sa mga ganyan ay ang tindi ng iyong pag-ibig. Oh, lalaban ka ba o iiyak ka na lang na iiyak? Anong laban ang gagawin ko? Lolo, anong dapat kong gawin? Kailangan ka ba umuwi? Hindi naman. Kaya lang, dumidilim na eh. Tumingin ka naman dito. Diba kasi naman dito? Parang hindi rin nawala sa yung bahay mo. Sinusulan mo ba ako? Katrina, hindi ko sinasadya. Ganyan din ang bintang sa akin ni Ramon. Nagsabihin ko sa kanya na hindi niya kailangan magpulista. Kayang-kaya ko naman igawa ng paraan. Sinusuhulan ko raw siya. Pulista? Ikaw nga ang diwata. Tapos, sinabi niya sa akin na hindi niya sinasadya. Pero hindi naman ako tanga. Alam ko naman na wala siyang pag-ibig sa akin. Na kahit na sa panganib din ang buhay ko, sa kamay ng sarili kong ama, Ikaw nga ang diwata. siguro ipinanganak lang ako na may katabi na sumpa. Sumpa. Sumpa na wala magmamahal sa akin ng tapat. Hindi, Katlina. Katlina, mahal kita. Mahal kita.
na huwag ka mawawala sa akin. Hindi maaaring mawala sa akin ngayon. Hindi ako mawawala. Pakasalan mo ako. Pakakasalan kita. Ayan. Itong lugar na ito bahagi na nung bakuran ng mga Villamayor. At doon, paglampas ng mga punong yon, doon dating nakatirik ang bahay nila. Siyempre, nagkasira-sira na nung hindi na tinitirhan. Dito po ba siya namatay? Diyan mismo, nakita ang bangkay ni Catalina. Kasiping yung bangkay ng kasintahan niya si Ramon. Paano ko siya hanapin? Paano ko siya makakausap? Paano ko siya tatawagin? Tawagin mo na lang ng Diwata. Diwata? Oh, sige, Ineng. Iwanan na kita rito. Teka, bakit ho? Abay, hindi yun ang papakita sa'yo habang naririto ako. Sige, pero mag-ingat ka. Diwata! Diwata, magpakita ka sa akin ngayon! Parang awa mo na! Magpakita ka sa akin ngayon! Pareho naman tayong babae ha! Pwede tayong mag-usap! Ibalik mo na siya sa akin! Ibalik mo na siya sa akin! Alam mo ba? Wala kang karapatang umibig sa isang tao! Nangangarap ka lang! Ibalik mo na siya sa akin! Kuya Ramon! Kuya Ramon! Saan ka ba nagpunta? Ilang araw ka nang hinahanap ni Lolo Fidel at dumating na rin si Mang Mildred. Saan ka ba nagpunta? Sa malayong lugar. Malayong malayo. Saan? Kung saan ang mga alaala ay nagiging katotohanan. Ano yun? Nakita ko na ang Diwata. Ha? Nakita mo na yung Diwata? Maganda ba siya? Oo, Tikboy. Magandang maganda. Sama ako sa'yo. At pag nakita mo siya muli, gusto ko rin siya makita. Malapit mo na siya makita. Pangako yan. Ramon! Ramon! Ramon, 2 linggo ka nang nawawala. Ipinarating na kita sa pulis. Hindi ho ako nawawala. Ramon, umalis na tayo dito. Bumalik na tayong Manila. Hindi ako sasama.
Mabuti at bumalik ka. Gusto ko na magpaalam sa'yo. Paano mangyari yun? Paano ka gagaling dito? Wala akong sakit. Matino ako. Ramon, katinuan ba yung ganyan ka? Huwag na kayo magtalo, utang na loob. Ramon, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag itong lahat. Basta ang alam ko, mapayapa ang loob ko pag magkasama kami. Hindi ko napapansin ang pagdaan ng oras at araw. Hindi ko na nararamdaman ang aking pagsisisi. Ang mga problema ko. Pasensya ka na, Mildred. Ito ang katahimikan ng loob na 5 taon ko nang hinahanap. Ramon, Manong, sundan mo si Mildred at aluin mo. Pasensya na ho kayo, Tio Fidel. Diwata! Diwata! Magpakita ka sa akin ngayon! Parang awa mo na! Kausapin mo ako, parang babae. Ano ka ba, duwag? Kausapin mo ako ngayon! Kausapin mo ako ngayon! Ako bang hinahanap mo? Ikaw nga si Jocelyn. Hindi ako si Jocelyn. Catalina ang pangalan ko. Pero kamukhang-kamukha mo siya. Gustong-gusto ni Ramon ang lugar nito. Alam mo kung anong gustong-gusto niya, ha? At alam mo rin ang pinagluluksa niya. Kaya ba ginaya mo mukha ni Jocelyn para akitin siya? Nagkamali ako. Akala ko pa naman mapagmahal ang mga diwata. Mahal ko si Ramon. Hindi ang Ramon ko ang mahal mo. At kahit na yung Ramon na minahal mo noon, hindi ka niya mahal. Ininganyo mo lang siya. Hindi pang iinggan yung ginawa ko sa kanya. Sinikap ko lang siya iligtas. Iligtas? Pero yun ang dahilan kung bakit siya namatay. At kung bakit namatay ang asawa niya. Hindi ko kagusto na nangyari. Kahit hanggang sa mga panahon nito, wala pa rin pinakamahalaga sa akin kung hindi ang kaligtasan ni Ramon. Naintindihan mo ba? Mahal ko si Ramon. Kahit anong pagod o hirap na pinagdaanan ko. Hindi pa rin ako tumigil sa kahanap sa kanya. Kung kinakailangan ako mamatay o mabuhay muli, gagawin ko. Kahit abutin ako ng katapusan ng panahon, mamahalin ko pa rin si Ramon at mamahalin ko. Pero ang Ramon mo ay iba sa nobyo ko. Ang Ramon mo ay isa na ng alaala.
Ano ba yan ang kaingay mo? Huwag na to si Kuya Ramon. Oo, Tata Fidel, patay na ako si Ramon. Kasama mo namin ng mga pulis. Mildred. Mildred. Ano po yun? Ramon, bakit? Bakit mo pinabayaan nangyari ito? May pagkukulang ba ako sa'yo? Hindi ba naging sapat ang pagmamahal ko sa'yo? Alam mo naman, malupit ka. Hanggang sa huli, hindi mo pa rin alam kung gaano kita kamahal. Hindi mo niramdam ang pagmamahal ko sa'yo. Lubusan mo akong sinaktan. Mahal pa rin kita. Paalam, Ramon. Ay, Mildred, Ineng. Kung hindi na magpapakita pa si Catalina sa'yo, eh hindi naman lumalagi sa mundo ang mga diwata. Makikiusap lang ho ako sa kanya. Ano pa bang pakikiusap ang gawin mo? Wala ka nang magagawa. Wala na si Ramon eh. Ang mahalaga, alam natin na nahanap na niya ang panatag ng loob. Nasabi niya 5 taon na niyang hinahanap. Mildred, ikaw naman, harapin mo na ang sarili mong buhay. Hanapin mo na rin ang sarili mong panatag ng loob. Alang-alang kay Ramon.
Tikboy! Si Kuya Ramon! Tikboy!